So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito po yung pinakamalupit na balita na nakita ko ngayong araw. Okay. So, iimbestigahan po ngayon ni Risa Ontiveros yung prime water ng mga bilyar. At dito nga po, mangyayari sa committee po ni Rapi Tulfo. So, dalawa po ang pwedeng mangyari dito. Diba? Kasi proseso po ito eh. So, ngayon, nagbigay na po ng dokumento si Risa Ontiveros na nagre-request po kay Rapi Tulfo na imbestigan na po yung prime water kasi nga po committee ito ni Rapi Tulfo. So pwede itong i-reject ni Rapi Tulfo. Sa tingin ko naman hindi. So tanong dito, papayagan ba ito ni Cheese? Kasi ang huli po talagang magpapasya nito, yung Senate President, si Cheese Escudero. So ngayon abangan po natin ngayon kung ano po yung magiging statement nga po dito ni Rapi Tulfo kasi magiging malaking balita po ito. Especially 1 week na lang election na. Pwede silang mag-special session dito. Tulad po na ginagawa ngayon ni Tolentino, di ba? So ngayon, tinan nyo to Itong yung balita ito ngayon, di ba? Senate probe versus prime water, ikinasa sa Senado. Customer agrabyado. Okay. So, sabi dito, no? Hindi pinalampas ni Senator Risa Ontiveros ang dumadaming reklamo ng mamamayan laban sa prime water. Isang kumpanya, pag-aari ng pamilya Bilyar. Kaya nagpatawag ng masusing investigasyon sa joint venture agreement sa pagitan ng water districts at private companies. Malamang dito talaga nagkaroon po ng ng problema eh. Yung mga water districts companies tsaka yung pribadong kumpanya. Malamang diyan talaga yan. Oo. Meron mga nakalagay diyan sa kontrata na hindi po pabor sa mga consumer. Kasi yung mismong Vice Governor po ng Bulacan, hindi po makita ito. Di ba? Yung dokumento po na yan. Sa pahayag, sinabi ni Ontiveros na gustong malaman ng Senado kung ang katotohanan sa natuklasan ng Commission on Audit na pawang disadvantageous ang kasunduan. Ayan na, di ba? Sabi sa inyo eh. So, napakalaking balita nito pag ito natuloy ito. Sana matuloy. Sana this week. Sana wag na patagalin ni Kisi Escudero. Sana this week na. No one is too big to be investigated. Wala daw malaki. Kailangan nang silipin ang mga water concessionaires na ito dahil masyadong maraming kababayan nating ang uhaw na sa maayos sa serbisyo mula sa kanila lalo na ngayong tag-init, sabi ni Ontiveros. So merong video series ng Ontiveros dito. So, mamaya na yan. Saan yung video dito? Ito. Akala ko di ko na isama. Panoorin natin to itong video ni Risa. Hindi sa akin na Risa for President. Okay sa akin Anong problema sa akin? Depende sa kalaban. Senado, ang mga water concessionaires tulad ng Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Dahil sa mga disadvantageous daw na joint venture agreements ng mga ito sa mga water districts. Ayan So sabi po ni Ontiveros, di ba? Hindi lang pala prime water, pati pala Manila Water at Maynilad. Pero ang pinakamaraming may reklamo kasi talaga dito, prime water. Oo. No one is too big to be investigated. Kailangan ng silipin ang mga water concessionaires na ito dahil masyadong maraming kababayan natin ang uhaw na sa maayos na serbisyo mula sa kanila, lalo na ngayong tag-init. Hindi katanggap-tanggap ang papatak-patak na serbisyo. Hindi pwedeng palagpasin ang mga kontratang sinlabo ng tubig na lumalabas sa ilang mga kabahayan na biktima ng kapalpakan ng mga water concessionaires at ng oversight bodies. Sa ngayon, 11 water districts ang gustong tapusin na agad ang joint venture agreements nila. The problem might be far worse and more encompassing. Pwede nang umaksyon ang Malacanang kahit inaalam pa natin kung paano pigilan ang lalong paglala at pag-ulit. Pero honestly mga kababayan, pwede na umaksyon yung Malacanang talaga dito. Hindi sa totoo lang, no? Kasi di ba, inutusan naman ni PBBM na maimbestigahan yung prime water. So, ang tanong dito, paano imbestigahan ni PBBM? Kasi wala pang update. Alam ko wala pa eh. Ang alam ko mag-iimbestiga dito ngayon,
Yung sa House, si Congressman Kong Hoon. Kay Martin Romualdez naman yun, sa House naman yun. Tapos dito sa Senate naman, si Risa at si Rapi Tulfo. So ngayon, yung pag sinabi ni PBBM na imbestigahan yung prime water, sino mag-iimbestiga doon? Di ba? So wala pa, hindi pa malinaw no? Sige. Abangan natin yan itong sitwasyon. These identified problems have reportedly led to detrimental outcomes for water districts, including diminished financial standing, as seen in the San Jose del Monte Water District post-JVA, and for the consuming public, who have experienced poor service quality, inadequate water supply, and significant increases in water tariffs, as reported in various provinces like Bulacan and cities like Bacolod, sparking public protests and calls for intervention. Reklamo ng Kanya, no, hanggang Bacolod pala yung prime water, no? Meron pa nga sa Bohol, Prime water sa Bohol, meron din. Nationwide talaga, no? mga kababayan natin, sinisingil pa rin daw sila kahit halos walang tubig ang dumadaloy sa kanilang gripo. Panahon ng singilin naman natin ang mga water concessionaires at iba pang ahensyang dapat nagbibigay ng walang patid na serbisyo. Sasabihin ni Camille Villar, pinupolitika sila. Paano pinupolitika? Maraming nang nagreklamo, no? So ngayon, ito yung mga nakita na natin sa sa Facebook May mga video dito. So, tingnan nyo naman Oh, kayo ba makakaligo ba kayo ng ganyan yung tubig ng prime water? Tingnan nyo, prime water daw to sabi Oh. Tingnan nyo to. Oh. Grabe itim oh. Oh. Malamang dyan naligo si Sarah. Di ba? Ano nga, LGU, no? Kung LGU nga pala ito, pwede nang imbestigahan ni ni John Vic Rimulya. Pwede si John Vic. No? Pati yung prime water pala, no? Pinaliguan pala ito ni Sarah kasi mukha kukulay puset. Ito yung isa. Oh. Anong nangyari? Ganyan ba yung bibigay? Actually, maraming video sa Facebook na nag-post tungkol nga po sa tubig ng prime water. Totoo yan. At saka nakakapagtaka dito, no? Bakit yung nakapagtaka dito? Paano nakakuha ng kontrata yung prime water ng panahon ni Digong? Di ba nakontenta natin nung nakaraan yan, di ba? Na merong issue po si Digong na pinapaboran talaga yung mga bilyar kaysa po kay Pangilinan at saka sa Ayala. Yung prime water nga, yung Manila water nga at saka Maynilad. Di ba? So ngayon, ito yung sinasabi ko kay Rafi Tulfo So ito yung resolution ni Rizon Taveros. Alakihan natin para mapaliwanag natin ito na maayos. Yan. So, tingnan nyo ito Directing the Senate Committee on Public Services to conduct an inquiry in age of legislation into findings that the Commission on Audit regarding... so meron sila pagbabasihan. Yung report ng Commission on Audit. Okay. Regarding issues and irregularities in joint venture agreements entered by local water districts with private entities with the end goal of developing a robust legal and regulatory framework to ensure transparency, accountability, fairness, and empowerment of the water districts and the consuming public. Okay. So ngayon, hindi lang ito basta-basta sinabi lang ng mga tao na madumi ang tubig. Meron pala talagang silang pinagbasihan na COA report. Okay. So ngayon, ang nakalagay dito, directing to the Senate Committee on Public Services. So sino po ba yung may hawak po ng committee po na yan? So tingnan natin. So ito yung pinakabago Ewan ko lang kung nagbago na to pero ito yung ito yung pinaka-latest So yung Committee of Services, ano ba 'yon? Committee Public Services, no? Public Services, hanapin natin.
Ano ba? Nakalimutan ko. Tama ba? Teka lang. Hanapin ko public services nga. Public services. Okay, hanapin natin. Public services. Yan, public services. Rapid Tulfo nga, siya nga talaga. Okay. Akala ko nga nung una si Bong Revilla eh. Rapid Tulfo nga yan Number 29. Rapid Tulfo. Kita nyo ba? Tama nga, Rapid Tulfo nga. Teka lang, nakaharang yung ABP. Rapid Tulfo, yan. Okay, public services, Rapid Tulfo. Yan, basa ba? Basa? Naku, yari ang COA dito, mga babae. Kasi tandaan nyo, no? Tatanungin na naman ng COA dito. Diyos ko. Ang kalaban nyo, pinakamayaman po na pamilya sa buong Pilipinas. Tayo dyan. Hello po kay Abala Juby. Maraming salamat, no? Thank you po, no? O, yan, Okay. So, ngayon, mga babayan, no? Ito yung gusto kong sabihin kanina, eh. Okay. Ano to, eh? So, ngayon, sa ngayon, ang nangyayari pa ngayon, di ba? Nag-request si Rizal Ontiveros na imbestigahan ni Rapi Tulfo yung prime water. So ngayon, dahil po sa committee ito ni Rapi Tulfo, magdidesisyon po si Rapi Tulfo kung papayagan niya to. Kung gagawin niya nga. Kasi siya yung head ng committee eh. At pagkatapos na po, kapag nagkaroon na po ng agreement, sige, okay na, imbestigahan na natin. Dapat yung imbestigahan talaga yan Rapi Tulfo. Ngayon, ang gagawin niya dito, ang pinakahuling baraha talaga dito, si Cheese Escudero. Papayagan ba ni Cheese Escudero na mag-conduct po ng hearing? Di ba? Regarding po sa prime water, laban po sa pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Kasi ang point natin dito nga, yung hearing nga ni Bato de la Rosa kay Morales, yung puncher, pinayagan nyo eh. Ito pa kaya? Di ba? So, bantayan natin to. Pero ang pinaka-importante dito, kumilos na po si Risa. So, abangan po natin this week kung ano yung magiging response ni Rapi Tulfo. Ako naniniwala ako, no, na ako nagkikritik ako ni Rapi Tulfo. Pero kung papayagan niya to, very good. Very good siya. Oh. So, ngayon, kung si Risa po yung ahawak po ng yung isa sa mga ahawak po ng malamang siya. Malamang si Risa kasi si Risa mga kababayan, andun po siya sa halos lahat ng committee eh. Kasi ito sa hindi lang po nakakaalam no. Yung committee po kasi sa Senado, merong chairperson, may vice chairperson, may mga members, tapos merong opposition. So lahat po ng committee mga kababayan, parte si Rizal Ontiveros doon. Halos lahat. Nandun po siya sa opposition side po ng committee. So kaya meron siya karapatan na mag-request kay Rapi Tulfo na imbestigahan na to. Kasi parte po si Rizal Ontiveros ng committee rin po na to. Okay. So ngayon, malamang mangyayari dito, si Risa at si Rapi Tulfo magkasamang mag-imbestiga dito. So ngayon, mga pabayan, ito. Kaya pa ba? Wala pa ba tayong tiwala kay Risa? Di ba? Tandaan natin na yung mga ginawa ni Risa sa Senate, meron talagang pakinabang. Yung Senior Aguila, siya naglabas niyan. Sumausaw lang dito si Bato. Siya naglabas niyan, di ba? Tapos yung kay Alice Guo. Di ba? Dalawa sila dito ni Wingate Chalian. Tapos yung isa pa, yung pinakamalupit, Kibuloy. Di ba? Si Risa din po yun, di ba? Si Risa din po yung nag-imbestiga kay Kibuloy. So lahat po yan, mga kababayan, nagkaroon po ng pakinabang ang mga tao. So ngayon, tinangayin natin dito, kung kaya bang wasakin ng power ni Rizal Ontiveros yung oligarkiya ng mga bilyar. Di ba tulad nga sinabi ko nga kanina, di ba kanina nung intro kanina, no? Biglang ako sinaalala dito yung sinabi nga po ni Ronald Llamas. Di ba? Di ba? Yung kay Digong pa pala, no? Di ba? Siya lang mag-isa no? Kay Digong. O nga pala. Di ba, nung naalala ko nga po, no, yung sinabi nga po ni Ronald Llamas, na kaya ba ng mga politikong nakikinabang kay Bilyar na siwagin ang prime water? Bigla ko kagad naisip, oo nga.
may katotohanan yung sinabi nga po ni Llamas. Si Llamas nga alam eh. O, di ba? So, nakita po natin, no? Kasi ako medyo, medyo involved po ako ngayon sa kampanya ngayon eh. So, nagulat lang po talaga ako, no, na itong mga builder, tumataya po sa dalawang kandidato. Ulitin ko lang kasi puputulin ko tong video eh. Itong mga builder, mga babayan, tumataya po to sa dalawang kandidato. So, kunwari, di ba, pwedeng congressman, magkalaban na congressman, magkalaban na vice mayor, magkalaban na governor, magkalaban na mayor, tinatayaan po ng mga bilyar yan parehas. Pupondohan ng mga bilyar yan. Tapos, kung sino man manalo dun sa dalawa na yan, syempre, magkakaroon ng utang na loob sa mga bilyar. Kaya pong gawin ng mga bilyar yan kasi nga po sila po pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. At sabi ko, ganun pala maglaro ang mga bilyar. Tumataya both sides. Pero kung sino man na manalo dyan sa dalawa na yan, may utang na loob sa kanila. O diba? So, ganun po. So, ang tanong dito, kaya ba ni Rapi Tulfo at saka ni Rizal Tiveros na buwagin ang pader ng oligarkiya ng mga bilyar? Tingin nyo. Diba? So maganda yung comment, no? O ito nga, diba? So, napapansin din po natin na ngayon nga po, diba, pag mayroon pong alyansa ngayon, hindi na rin po umaattend si Camille Villar. Hindi na rin po binabanggit ni PBBM si Camille Villar. Diba? So, doon po nakita na po natin na meron ng conflict. May conflict na. Diba? Okay. So, sino ba Okay. So, may nag-message sa akin, no? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po dyan, no? So, ano pong sabi nyo nga po dito sa investigation nga po na mangyayari sa Prime Water. So, sa tingin nyo ba, magkakatotoo ba to? Mangyayari ba to? Diba? So, sana mangyari ito? At kayo ba sa tingin nyo ba makakamit natin ng hustisya dito sa ginawa ng mga bilyar? Yeah. So, yan, nasa abangan po natin yan. So, yun po mga ka-stickers, no? So, pa-comment na po sa baba, pinabasa ko pong lahat. Ano, syempre dyan po Steam Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabusan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. And then, last topic po tayo, no? Meron tayong dadaanan lang, no? Ito, pag-usapan lang natin ito lokal.